Magandang gabi, Pilipinas! Narito na po ang pinakabagong update sa malawakang eskandalo ng korupsyon sa Pilipinas ngayon. Tatalakayin natin ang mga pinakabagong development sa investigasyon. Sa press conference si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Thursday, November 13, 2025, inihayag niya ang pagkukulong sa mga sangkot sa flood control scandal. Sama-sama natin sundan ang mga kwento ng mga nawawalang pondo at mga opisyal sangkot sa katiwalian. Ano nga ba ang epekto nito sa taong bayan? At bakit nga ba galit na galit ang taong bayan ngayon? Ang tanong ng bayan, Pilipinas, kaya pa ba? Narito na po ang headline tonight. Ang korupsyon sa Pilipinas, Marcos Jr. at Saldico nagkasalungatan sa pag-imbestiga. Sa pagbukas ng press conference, binigyan din ni President Marcos wala ng Merry Christmas para sa mga tiwaling opisyal. Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Inihayag niya ang pagbuo ng isang 3-person commission na pinamumunuan ni dating Supreme Court Justice na si Andres Reyes upang imbestigahan ang korupsyon sa flood control project na umabot sa isang dekada. Layunin ng panel na usigin ang bilyong-bilyong piso na umano'y ninakaw mula sa mga ghost na proyekto. Nakapaloob dito sa 27th mambabatas at opisyal kasama si dating Appropriation Chair Saldico na malamang nahaharap sa kaso at maaring makansela ang pasaporte. Sa usapin naman kay Martin Romualdez, sinabi ni Marcos na ang testimonya sa Senado na nag-uugnay sa paghatid ng pera sa mga tirahan nito, ngunit iginigiit niya na wala pang formal na kaso isinasampa at bibigyan din ang proseso sa batay sa ebidensya. Hinihikayat niya ang mga Pilipino na yakapin ang halagang bagong Pilipino, disiplina sa araw-araw na buhay, trabaho at pananalita habang kinikilala ang galit na publiko. Hindi ko sila sinisisi at nananawagan ang mapayapang protesta. Samantala, si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ay binasag na ang katahimikan at inihayag, hindi ako tatahimik. At direktang ipinapahiwatig ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kasamang idinawit ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa alegadong 100 bilyong pesos ghost. Ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang.
nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Ginawa ang pagbubunyag sa flood control sa isang video statement. Sinabi ni Ko na ang utos na isinama ang malalaking proyekto ay galing mismo sa Pangulo at ipinarating sa kalihim ng budget na si Amina Pangandaban at kinumpirma ng Undersecretary Adrian Bersamin. Idinagdag niya na naroroon si Undersecretary Jojo Cadiz at sa pagpupulong sa Malacanang, kung saan ipinagkaloob ang listahan ng mga proyekto. Ang kumpanya ni Saldico ay nagsabi na ginawang pang-scapegoat siya sa nagpapahayag ng takot para sa kanyang kaligtasan. Samantala, inuulit ng administrasyon na ang pagkansela ng pasaporte ay maaari lamang gawin pagkaraan ng formal na pagkaso. Yan ang ating latest update sa araw na ito. Ako si Nicky Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, maaari pong mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, manatiling alerto at impormado. Sama-sama natin ipaglaban ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas.